Counted. Counted yun. Eto na, binigay yung tip. Region next season. Let's go! Guest natin is si Mr. Ronald Luna, also known as Coach Nino Luna. At nandito na tayo ngayon sa tapat ng bahay niya. Ayun na! Oy! Coach! Rolling na tayo, Coach. Rolling. Kamusta ka na? Good to see you, Coach. Uy! Si Shrimp. Come on, Shrimp. Ah, ito si Corky. Porky and si Shrimp. Ayun si Oreo, ando yung isang pusa. Oh, talaga. Boss, okay lang ba? Ang aga namin. 9 o'clock, boss. Kaya... Okay lang, walang problema. Pasok kayo. O, tara, pasok tayo. Coach, maraming salamat ulit. Thank you rin. Walang ano man. Pleasure for you guys visiting me. Para sa mga audience natin, pwede mo bang sabihin kung sino at kung anong ginagawa ni Coach Ronald Luna? Okay, so again, my name is Ronald Luna. I am a father of 5. So married and I have a partner with Katie Grubbs. I've also been doing recruitment for the past mga 18 years na rin, medyo matagal na. And on the side, of course, I do run a basketball competition dito sa Sydney. And yeah, that's basically what I do almost every week, every day. Nice. And I heard, Coach, you just started your own recruiting company. Yes, I recently started my company. It's been almost a month pa lang. So 1 month na nag-run siya, which I'm trying to set up everything. Trying to get my name out there. And hopefully na makatulong ako sa maraming tao and sa maraming companies. Hindi, ang ganda nga, Coach, yung may ilaw pa yung hagdanan nyo. Talagang hindi ka madadapa dito sa gabi. May ilaw. Handa. Pasok. And basically, this is it. This is my office. This is actually my kids' room. So dito ako nagwo-work privately, do my meetings, also make a lot of calls, do all my documentations. And then syempre, pag napagod, diretso na tayo sa kama. Diretso sa kama na. Okay nga eh. Sasabihin ko nga sana pag napagod ka sa mga meetings mo eh. Pag pagod na, tulog na kagad. Tapos yan, may mini hoop lang din tayo. But yeah, this is my small setup for now. Try to start in a humble beginning talaga. Hopefully in a few months, a few years, I have my own office. So looking forward to that. Basta kung kailangan niyo lang ako. Kape. Oo. Ikaw gusto mo ba? Yes, please. Yan ang paborito natin. Coffee Co. 3-in-1. Nahanap ko yung Bicolano na chili na kinain mo. Bicolano niya. Carnihan Blacktown. Meron sila. Wow. Ganda nga na-endorse mo. That was actually pretty good. I actually wanted to buy it. Sabi ko. Kasi napaniwala ka ba? Napaniwala? Sarap! Hindi, I think the next day, I tried to look for it. So, hindi ko makita. So, ang ginawa ko, bumila ako ng iba. I bought this because, pero nag-start yung because ikaw, when you did yours, where's mine? Hulaan ko yan. Thailand ito eh. Hindi siya Pilipino, iba. Ibang brand siya. Ito. Yan. Ay, iba yan. Iba yan, boss. This one, iba to. Pickled naman to. This is normally what I use for, I love Hainanese chicken. Kasi I lived in Singapore for a while. So ito yung aking... yan nga yung ginagamit nila. Yeah, I think... What time do you usually wake up, boss? I wake up around 6:30 a.m. So 6:30, shower na, get ready, fix up a little bit. And then yun, pagtapos baba na kami, mga around 7:30ish, breakfast na kami. Then once we have our breakfast, mga 8:20, 8:15, talas na kami. Hatid ko na yung bata. And then yun. So on a daily basis, yun talaga yung routine mo sa morning, Sa morning talaga. Yun talaga yung normal routine ko. Ano na yun? Consistent yun. May body clock na ako. I don't even have to set alarm. Hindi na kailangan, Body clock na eh. Yun talaga. So, asanayin na. Minsan, kahit weekends. Kahit weekends, yun na rin ang gising mo, di ba? Kaya I just try to go back to sleep. Pero actually, sa weekends din,
especially Saturday, same routine pa rin ako kasi ang Saturday ko is with my I pick up my kids. So mga ganun din, 8 o'clock naman, I leave the house, pick them up, come back here, and we have breakfast all together as a family. Then the buong Saturday, we spend time together, we play basketball just sa park. Sometimes we go watch movies, spend more time. And puputulin ko muna, Coach, kasi alam ko papasok ka sa work. It's 10 o'clock na. Yes. 10 o'clock papasok sa work. At At I'll see you in the next clip. Okay? Okay. Time check. 3:00 ng hapon, mga Lods. And nakita nyo naman at napanood nyo na kung ano ang ginagawa ni Coach Luna sa umaga. So medyo nakikilala na natin si Coach. And ngayon, pupuntahan ulit natin siya kasi during this time, magsusundo naman siya ng mga kids sa school at susunduin niya ang kanyang love of his life, Miss Katie. Shoutout sa Miss Katie. Tara, punta natin si Coach. Kamusta? Kamusta ang umaga, Coach? Busy ba sa work? busy, just had couple of meetings, tapos mga calls, ang daming na nangyari. May nasil ka bang deal or may na ano ba? Actually, to be honest, I had a seal of my first ever placement, so very, very happy with that. Congratulations, Coach. Thank you. Yes, so anong gagawin natin ngayon, Coach? So we're gonna pick up my son Nike, so come, sasama na kayo if you want. Okay, tara, sama tayo. Pero gaano ka nakatagal dito sa Fairwater? I think we've been here for 3-4 years na rin. Sige, okay ka. Pagbubuksan din kita. Halika. Ayan, dito ka. Pre. Yan, pasok ka, pre. Mailbox number. Ikot ako pa niya. Minsan pagkatapos ng work dito, diretso kami sa Good Luck Meats para bumili ng meat. Ito the best na meat shop sa Blacktown for me Kasi they're affordable, they're fresh, they're nice, and you can always negotiate if you want. Tara, pasok tayo. Let's go. Hi, how are you? Can I get boss, pork? Can I get pork shoulder? 1 kilo pork shoulder and 1 kilo of lean pork. Nikki is one of the owners, the best boss, my sponsors. So look at that, sobrang support basketball. Now we're giving him so much trophies. It's gonna be a lot more. So Dati, ang pinamimigay niyo pala dati, pusa yung pinamimigay niyo. pero yeah. Hindi ba? Baboy pala yung nasa likod. Baboy pala. Akala ko yung pusang gumaganon. Baboy pala. Akala ko yung pusang gumaganon eh. Okay, mga Lods. We are back sa harap ng bahay ni Coach Ronald Luna. So nakita nyo naman kanina kung ano ang ginagawa ni Coach after ng kanyang work from home. At 3 PM, sinundo niya na si Nike. And then, sinundo niya na rin ang kanyang wifey na si Miss Katie. And then, they do a little bit of shopping. Alam mo yun, typical na buhay dito sa Australia, di ba? Kung ikaw ay nagtatrabaho ng umaga, after mo sa work, run ka na naman ng mga errands mo, prepare ka naman for dinner, etc. Okay, tara. Andito ulit kami. Para... Good afternoon ulit sa inyo, mga mates. Ito na tayo sa ating mini podcast setup. At syempre kasama pa rin natin si Coach Ronald Luna. Hello guys, good afternoon po. And kasama rin natin si Porky at si Shrimp. Si Shrimp, yes. Guys, si Porky is a dog ha. Baka isipin nyo, ano to? Anong lahi ba to, boss? Chihuahua. Chihuahua. Yan, di ba? Comfortable siya, si Porky. Okay. So mates, we are gonna get to know more about Coach Ronald Luna, and this time I think more in depth on what you do, because recently you said you just start up your own company, Old School Recruitment. Yep. And can you tell us more about
about it, Coach? So, like what Botti mentioned, I just started my company. We call it Old School Recruitment. I believe we've explained what Old School really stands for, which is more on talagang respect old style, but it's effective. Talaga yun yung parang gusto kong iparating. Now, with the Old School Recruitment, kasi I started this because of my passion and my experience working in the recruitment industry for the past 18 years. And parang I felt na it's time for me to do my own thing, and also parang expand my knowledge and my skill to not just for one client but a lot of clients and different people na I've never had the chance to help out. So ngayon parang because of this now I have more time to really for me talaga help more people and also of course help more companies para meron silang reliable and committed na mga tao na mag-work para sa kanila. Nice. Coach, nabanggit mo 18 years. Apa. So, saan ba nagsimula yung Old School? Okay. I mean, your experience dito sa... So, nag-start ang recruitment journey ko is nasa Singapore ako noon. That was in 2004. 2000, hang on. Yeah, 2007, right? 2007. Nag-start yung yung sa recruitment, and then it was funny because wala naman ako talagang recruitment background. Ang background ko kasi sa Philippines is more on call center ako. So I talk a lot. Maybe that's one of my strengths and maybe weaknesses. Pero since then, wala akong plano, and then for some reasons or lucky lang with God's grace, nasa station ako, MRT station ako noon. I had an old colleague na I worked with sa Metrobank sa Philippines, and nasa Singapore din siya. And it turns out na recruiter pala siya. So when I was in the MRT and I was tying my shoelace, and then when I would look up, she was just there. And then she came up to me and said, "Uy, Ronald, how are you?" Like, "Yes, how are you?" Gano'n lang ako, pero I couldn't remember her name. Sabi ko, yeah, kamusta? How are you? Uy, long time. And then she kept saying, "No, everything's good." And then she asked me, what do I do? And back in the days, nasa call center din ako sa Standard Chartered Bank sa Singapore. I was there for like 6 months. And then sabi niya, "Uy, naghahanap kami ng recruiter or resourcer, basically." So resourcer, parang yung stepping stone yun to become a recruiter. Para sabi ko, pero problema, wala naman akong experience. Wala naman ako HR or call center, ganun time na yun. Call center, di ba? Yeah, call center. So psychology, wala ako psychology background. Administration ako, and entrepreneurship and accounting ang background ko. So very far from being a recruiter. So sabi niya, hindi, okay lang yan, madaldal ka naman eh. So sige, so try mo lang, try ko. Sige, tapos when and I said, sige, bahala na. Then I took the risk, and then mula na nag-start kagad ako as a resourcer. And yeah, I was lucky. Okay, mates. Time check. Ay, wala pala akong relo. Ano oras na? Ito, may orasan. 6 o'clock na. Almost 6 o'clock na ng gabi. And nakita nyo naman, buong araw natin kasama si Coach Nino Luna. Anong ginagawa niya sa umaga, day job niya, sundo niya yung mga bata. And then nakilala din natin si Miss Katie. And nalaman din natin ang kanilang love story. And yun. So at this time, magpe-prepare tayo dahil pupunta naman tayo sa home ng Old School Basketball, which is in Model Farms in Bockham Hills, para mas kilalanin pa si Coach. And mag-i-interview tayo ng mga tao ron para hingan sila ng mensahe about Coach Nino and kung paano sila natulungan ni Coach Nino Luna. So, we'll see you in the next clip. Kaya masyadong maingay, natutulog yung mga doggies. Guys, andito na tayo ngayon sa venue ng basketball. This is Model Farms High School Basketball. Tuloy-tuloy lang ang kwentuhan kasama si Boss Ronald Luna of Old School Recruitment. Tara, pasok na tayo. Okay ba yun? Para bang parang mysterious ang dating? Kasi school to, eskwelahan. Gabi na. Ang gagawin natin ngayon, mag-ghost hunting muna tayo. Di ba? Gusto mo yung ghost hunting? Maghanap tayo ng multo.
Paano kaya dito pag may kaluluwa, no? Kakausapin natin. Pero tatagalugin ko lang kasi hindi ako masyado magaling mag-English. Ay bahala na yung multo mag-adjust. Tara! Tayo ngayon sa bahay ng old school basketball na pinamumunuan ni Coach Nino Luna. Boss, gusto mo ito pink or red? Ito. Ano size ito? XL yata. XL. Ito ang kasya sa akin. Yeah. Large kasa na yan, boss. Ay baka may XL ka. Mabukos siya. Old school basketball, guys. Mga lods, ganito pala feeling na magre-referee. Ganito ang feeling ni Coach Luna. So for today's video, we're just gonna step on his shoes para maramdaman natin kung anong pakiramdam bilang isang referee at kung anong pakiramdam ni Coach Luna habang nagre-referee. At hindi lang yun, magko-coach din ako. Habang referee ako, magko-coach din ako. Okay? Tawagin ko na yung mga bata ko. Jump ball. Let's go, boys. I hope it's okay. You're gonna be part of the video, huh? Yeah. It's okay? All right. How much we getting paid for this? Nino will pay your region next season. Let's go. Eto guys panoorin nyo kung paano mag-referee. Ganito talaga professional referee. White. Ginanon pasa eh. Sab. Bola. Foul. Gumagaya na lang ako. Two shots. Referee for the day. Sablay, not counted. One more. Sablay pa rin. Steal the ball. Play defense. Hindi lang tayo referee dito, coach din tayo. Counted. Ray, asa ka na, Ray? Counted. That's counted. Just one more run. Pass. What can you say about Coach Luna on the court? As tawag na nila. Mini Dragon Ball. Dragon.
Teacher ko yan. Teacher, no? He's a teacher. Yeah, he teaches a lot inside and outside the court. So he's a good Sabi coach. nga ni Sherwin, father figure. Father figure, diba? You agree that? What about, ano ba yung tanong ko? On the court, no? On the court. Off the court naman. Off the court. Off the court. Ano, reliable. Yeah. Very reliable. Trustworthy. Trustworthy siya. Ano pa ba? Message na lang kay Coach Luna. Message para sa kanya. Happy birthday, boss. Gusto ko yung sagot niya. Boss, good luck sa new venture mo. We're just here to support you. Nice. Ikaw naman. Happy Father's Day. Diba? Malapit na Happy Father's Day. Wala. Thank you so much for everything, kuya. And sana makuha mo lahat ng gusto mo. Yun. Nakalimutan kong tanongin, ano pong pangalan nyo? Gail. And you are? Talia. Maraming salamat sa oras nyo. Without kami naman magtatanong sa'yo. Hindi ngayon yung araw na yon. Hindi ngayon yung araw na yun. Next time na yan. Thank you. Kasama natin ngayon, pangalan niyo po? Iyo Quizon. Sir Iyo Quizon, kaano-ano mo si boss ninyo Luna? Ayun, naging siya, boss, sa first work ko dito sa Australia. Tapos ayun, hanggang sa nasama ako sa basketball. Kasi nga, noong bago ako dito, wala akong malalaruan. Hanggang sa ayun, nilapit niya ako sa basketball. Hanggang sa ngayon, marami akong nalalaruan kung saan court, sasama niya ako. So ayun, siya sa akin. Parang kuya ko siya dito sa Australia. Yun nga ang sunod na tanong ko, no? Sino si boss ninyo bilang isang employer? Ayun, siya, hands-on, kung marami siyang tinuro sa akin, on and off the court. Ayun, marami siyang na-improve niya yung sa basketball ko at sa real life. Nakatulong siya sa akin. Nice. So yun na, nasagot mo na yung tanong ko, sino siya on and off the court? Sabi nga nila, he's a father figure. Yeah, yun. Marami siya, na-develop niya ako sa, yun nga, on and off the court, sa work, paano niya ako, minold niya ako dito sa Australia para maging, adjustable, gano'n. Okay. In short, ginabayan ka niya. Yun. Message na lang para kay coach ninyo. Yan. Coach ninyo, dito lang kami para sa'yo. Kaya mo yan. Thank you, Iyo. Good luck sa game, ha? Guys, ito, may kasama na naman tayong isa, si Sir. Ano pa pangalan niyo, Sir? Jude. Sir Jude. Saan kayo dito sa Australia? Saan kayo sa Pilipinas? Dito sa Australia, sa Castle Hill. Sa Pinas naman, sa Caloocan. Caloocan. Malapit sa amin. Taga-ano ako Litex. Fairview. Ay, hindi. Ako, South. South ka ba? Okay. Malayo. Basta at least nasaan lang tayo? Metro Manila. Okay, Sir Jude, tatanong ko lang, paano mo nakilala si Sir Nino Luna? Dito sa basketball, pagdating ko kasi dito nung mga September, November, nagsumali ako dun sa training nila. Pero hindi ko siya nakikita nun. Alam ko lang na siya yung kasi nakita ko sa group chat siya yung. So parang naki-social game ka lang, ganon? Kasi kakarating ko lang, connections importante daw dito. Pero yun nga, sa kanya, siya yung una ko naging connection dito, kaya ako nakuha ang trabaho din. So siya rin ang naging una mong employer? Unang employer, unang tumulong sa'yo? Okay. So paano naman si boss ninyo Luna as an employer? Una nag-struggle talaga ako kasi tagal ko walang trabaho. Ganun. Mga gaano katagal kang walang trabaho? 6 months din, 6 months. 6 months? 5 months, 6 months walang trabaho? Wala. So, bali, nakilala ko siya. Nakausap ko na, nabanggit ko na kailangan ko trabaho. Ganun. Sabi niya, walang problema. Kaya niya daw ako bigyan trabaho. Sabi ko, saya ko nun. Tapos nung pinapunta niya ako doon, test. Ako sa test nun parang hirap ako dun sa test. Wala ako natapos pero naintindihan niya naman kasi may mga nakilala na siya ibang tao na katulad ko. Mahina sa test pero pero sa performance magaling. Pagdating ng actual work na okay. So ngayon sabi niya pag-isipan niya raw medyo nawala na akong pag-asa kasi wala talaga ako natapos. Tapos during that time 5 months ka nang walang work, di ba? Sabi mo? Ako parang manlumo ako nun. Sobrang excited mo tapos biglang bagsak na Kaya yun, sabi niya, bigyan niya raw ako. Parang after a few weeks, nag-message ulit. Bigyan niya raw akong chance. I just need to prove myself and that's what I did. Prove myself. And that was it. Hanggang ngayon, nasa kanya ka pa rin. Oh, nice. Very nice. So, after 2 months,
became valuable at work. So, yung ginagawa ko, konti lang yung nakagawa. Ganun. So, parang sinabi na naman sa akin nung line leader ko nun na ayun nga, konti lang talaga yung tao na kayang gumawa ng. So in short, kahit hindi ka ganun kagaling sa exam or sa interview, guys, pag binigyan ka ng pagkakataon ng employer, sinabi sa'yo, sige, bibigyan ka namin ng chance, ipakita mo yung chance mo, pakita mo yung the best mo. And ito na nga si Sir Jude, meron na siyang, what do you call this? Special job or special task sa trabaho, tama? Yeah. That's a good example, guys. Kaya naman, any message for Coach Nino? I heard you like starting a new, what do you call this, journey in your life. I hope you succeed. You're a very hardworking person and keep it up. Okay, maganda yung message. Ito namang message na to, kunwari na-start niya na yung old school recruitment. Parang you're inviting naman people to join old school recruitment because he's a father figure. Hindi lang siya employer mo. He will tatayo siya bilang yung ama, susuportahan ka all the way. Kaya naman old school recruitment, andyan yung email address. If you guys need a job, katulad ni Sir Jude, di ba? Pero totoo yan, masyadong mapagbigay si Sir Nino. Basta yun. Thank you. Maraming salamat, Sir Jude. Thank you talaga. Alam ko nahihiya ka eh. Pero Ano may interview sa akin. Pero kasi, laki mo utang na loob ko. the best yan. Sige, good luck sa game, Thank you. Kasali rin ako dito pero Tuesdays naman ako. Ay, ganun. Sino kaninong team? Team Mike. Ayos. Okay, una na ako. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Ayos. That's a wrap. Bossing. So, that was it, Una na ako, guys. Bye-bye. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Yon. And it's a wrap, guys. That's a day in a life with Coach Nino Luna. Kasama natin siya mula umaga, tanghali, ngayon, gabi na, alas 9 na ng gabi. Nandito tayo sa basketball court. Nag-referee na tayo. Nag-interview tayo ng mga taong nakapaligid kay Coach Nino Luna. And nakilala natin kung sino siya at kung anong ginagawa niya on a daily basis. Old school basketball, that's his brand. Ngayon, nadagdagan na old school recruitment sa mga bagong dating dito sa Sydney. Kailangan ng trabaho. Basta hindi lang kayo mapili. Okay na okay. Mabibigyan kayo ng tulong ni Coach Nino Luna. At hindi lang yun. Pwede ka pang isalay niya sa basketball team. May ka na, libangan ka na rin kagad, di ba? So guys, kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like mo, mag-comment ka, share this video, and i-comment mo na rin kung sinong individual. Kung may kakilala kang Pilipino dito sa Sydney or anywhere in Australia, pupuntahan namin. I-feature namin kung anong klaseng buhay ba meron ng ang Pilipino na ito. And sa mga susunod na episodes, may naka-line up na tayo eh. Mga bigatin yung mga naka-line up nating individual. Okay? This is gonna be interesting. Sana supportahan nyo ang channel na ito. Gusto ko lamang din magpasalamat sa aking videographer na si Jofred, aka Chow Chow. For, yun, no? Ingat kayo, ingat. And yeah, see you on the next episode. This is a day in the life. Peace!